isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Maharlika. Hello po sa ating lahat, mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. San man kayo naroon, samahan niyo po kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pong talakayan ng Torah at Tipan. Ngayon po ay tatalakayin natin ang aklat ng Salmo. Ito po ay talagang madamdamin itong mga matututunan natin dito sa aklat na ito. So ngayon po ay sisimulan natin ang pagtalakay sa aklat ng Salmo. Salmo 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa kasamaan, ni sumusunod sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo sa mga manlilibak na kapulungan. Sa halip, ang kanyang kagalakan ay kay Yahwa at sa kanyang kautusan at tipan, at kanyang binubulay-bulay sa araw at gabi ang mga kautusan. Siya'y tulad ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng batisan, namumunga sa takdang panahon at may kasaganahan. At ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta kahit mainitan, anumang kanyang gawin ay may katagumpayan. Hindi ganito ang mga masasama at makasalanan. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hanging amihan. Kaya't ang masasama ay hindi makatatakas sa paghatol ng alahayam. Ni ang mga makasalanan ay makahahalo sa mga matuwid na kapulungan. Sapagkat binabantayan ng alahayam ang mga lumalakad sa katuwiran, ngunit ang daan ng mga masasama ay patungo sa kapahamakan. Salmo 2. Bakit ang mga bansa ay nagsasabuatan at mga tao'y nag-iisip ng walang kabuluhan? Ang mga hari ng sanlibutan at mga pinuno ay nagkaisahan laban kay Yahwa at sa kanyang anak na pinahiran. Sirain natin ang kanilang gapos, basagin ang tanikala at tumutol ng lubos. Sa langit, ang alahayam ay tumatawa, kinukutya ang hangal nilang mga gawa. Sa galit niya'y sasalitain ang puot, at sa bagabag sila'y madudurog ng lubos. Itinalaga ko ang aking hari sa Zion. Sa banal kong bundok siya ang aking layon. Yahwa, ang anak, ay sinabi, ihahayag ko ang utos ng aking ama, sapagkat sinabi niya, ngayoy ikaw ay naging anak ko at ako ang iyong ama. Mga Hebreo 1:5. Humingi ka at ang mga bansay ibibigay ko sa iyo. Ang buong mundo'y magiging kayamanan mo. Dudurugin mo sila sa pamalo ng bakal, babaliing parang palayok na walang dangal. Kaya kayong mga hari, mag-isip ng mabuti. Kayong mga pinuno, magpakumbabat magtangi. Paglingkuran ang aking ama, si Yahwa, sundin ang kanyang utos na may paggalang sa kanya. Magpasakop sa anak at siya'y kilalanin, kundi magagalit ang ama at ika'y wawasakin. Kanyang puot ay maaaring sumiklab ng wala sa panahon, ngunit pinagpapala
ang sa kanya'y nanganganlong. Salmo 3. Salmo ni David nang siya ay tumakas kay Absalom na kanyang anak. O alhayam, kay rami ng kaaway ko. Marami ang bumabangon laban sa akin, ito'y totoo. Sinasabi ng marami, di siya ililigtas na kanyang alhayam. Ngunit si Yahweh ang aking kalasag, aking sandigan. Ikaw ang kaluwalhatian, ang nagtataas ng aking ulo, tagapagtanggol, ikaw ang kalasag at baluti ko. Tumatawag ako kay Yahweh mula sa bundok na banal, naririnig niya ako, tinutugon ang aking sigaw. Nahihiga ako't nakakatulog ng payapa, nagigising muli sapagkat ang alhayam ko'y kasama. Kahit libo-libo ang sa akin sumalakay, hindi ako matatakot, si Yahweh ang aking tagumpay. Bumangon ka, o Yahweh, aking alhayam, mga kaaway ko'y iyong talunin. Ang panga at mga ngipin ng masasama ay iyong durugin. Kay Yahweh nagmumula ang kaligtasan at paglingap, sa iyo, Yahweh, ang tiwala ko'y ganap. Salmo 4. Isang awit ni David sa saliw ng mga panugtog na kawad. Dinggin mo ako, alahayam ng katwiran, sa oras ng aking kabalisaan. Kaawaan mo ako sa oras ng kasadlakan. Pakinggan mo ang panalangin kong may kababaan. Hanggang kailan ang tao babaling sa kabulaanan, at ang kaluwalhatian mo'y gawing kahihiyan? Hanggang kailan sila papanig sa mga delusyon, at sa mga idoloy nila'y magdidebosyon? Alamin ninyong pinili ako ni Yahweh. Ako'y kanyang lingkod, kanyang pinahiran. Pag ako'y tumawag, ako'y kanyang pinakikinggan. Manginig kayo at huwag magkasala, inyong puso'y pagbulayin at manahimik muna. Mag-alay ng hain na may katwiran, at si Yahweh ay pagkatiwalaan. Marami ang nagtatanong, sino ang sa ating magdadala na kasaganaan? Sana'y dumami ang butil at bagong alak sa lalagyan. Puspusin mo ako ng galak at kapayapaan, pagkat liwanag ng iyo'y mukhang aming nasilayan. Ako'y matutulog ng mahimbing at may kapanatagan, sapagkat sa iyo lamang, Yahweh, ako mananahan ng may kaligtasan. Yada. Salmo 5. Yada. Ang salmo ni David sa saliw ng flauta at suling tugtugan. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking hinaing, ang aking panaghoy, iyong unawain. O aking hari at alahayam, sa iyo ako'y dumadalangin, ang aking panaghoy at mga hinain, naway iyong dighin. Sa umaga, tinig ko'y iyong dinirinig, sa iyo ko inihaharap ang aking daing na tahimik. Sa iyo alahayam, ako'y nag-aabang, walang imik. Ikaw, Yahweh, ay di nalulugod sa masama, ang masasama sa iyo'y di makalapit ni magpatira pa. Ang mapagmataas, di makatatayo sa iyong harapan. Ang mga palalo at masamay iyong kinapupuotan. Ang sinungaling ay iyong winawasak, ang madayang labi ay uhaw, at uhaw sa dugo'y iyong binabagsak. Ngunit sa iyong dakilang pag-ibig at awa, ako'y lalapit sa iyong banal na trono't magpapatira pa. Patnubayan mo ako, o Yahweh, sa katwiran, ituwid ang landas ko tungo sa iyong kaharian. Salita ng kaaway ko'y di mapagkakatiwalaan, puso nila'y tuso at puno ng kabuktutan.
Ang kanilang lalamunan ay parang bukas na libingan. Mula sa kanilang mga dila ay 1,000 kasinungalingan. Hatulan mo sila o alahayam ng langit, ang kanilang mga pana, buwagin mo't iligpit. Sila'y palayasin sa dami ng sala nilang taglay. Pagkat laban sa iyo, sila'y naghimagsik na tunay. Ngunit ang sa iyo'y nanganganlong, umawit at magalak, balutin mo sila, o Yahawa, ng iyong mga pakpak. Ang may takot sa iyo'y magdiwang na may galak, pagkat ikaw ang kanilang kalasag sa gitna ng hirap. Ipagsanggalang ang matuwid sa kalasag iyong balutin, pagpalain ng iyong biyaya sa pag-ibig iyong yakapin. Yada. Yada. Salmo 6. Awit ni David. Inawit ng Sheminith. Sa iyong galit, huwag mo akong hatulan. Sa iyong puot, huwag mo akong parusahan. Maawa ka, o Yahawa, ako'y nagdurusa. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nanghihina. Hanggang kailan ang aking pagdurusa? Lingapin mo ako at iligtas sa iyong pagsinta. Sa kamatayan, wala na magpupuri sa iyong pangalan. Sino ang mag-aalay ng luwalhati na nasa libingan? Magdamag akong lupasay sa pagluha. Ang unan ko'y tigmak ng pighati at dusa. Nanghihina sa pangungulila ng aking mga mata, sa lungkot at dalamhati sila'y naglalaho na. Lumayo kayo sa akin, kayong masasama, ako'y nananalangin sa alahayam kong dakila. Ang kaaway ko'y mapapahiya, sa kahihiyan at dalamhati sila'y magwawala. Yahawa, aking alahayam, sa habag mo dalangin ko'y iyong pakinggan. Yada. Salmo 7. Awit ni David para sa alahayam. Yahawa, aking alahayam, ikaw ang aking kanlungan. Iligtas mo ako sa kaaway kong puno ng kasakiman. Kung hindi, tulad ng leon, ako'y lalapain. Wawasakin ng walang sasaklolo sa akin. Yahawa, aking alahayam, kung sa aking mga kamay may mali at may kasalanan, kung ginantihan ko ng kasamaan ang aking kaibigan, o sinakta ng kaaway ng walang dahilan, hayaan mong habulin ako ng kaaway at maabutan, mayurahan sa lupa at sa alabok ang tulugan. Bumangon ka, o alahayam, sa iyong puot na lubos, ibangon mo ang hustisya, sa galit sa mga kaaway ko'y kumilos. Tipunin mo ang mga tao sa iyong harapan, habang nakaupo sa trono mo na mataas at walang hanggan. Husgahan mo ang mga bansa, o alahayam ng katarungan. Yahawa, alahayam ng kataas-taasan, ako'y ipagtanggol batay sa integridad ko't katwiran. Tapusin mo ang mga masasama at ang kanilang karahasan. Palakasin mo ang matutuwid at bigyan ng kaligtasan. Ikaw, alahayam, sumusuri ng budhi at kalooban, pinangangalagaan ng tapat at matuwid sa lahat ng paraan. Yahawa, ang aking kalasag at tanggulan, ang pusong matuwid kanyang inililigtas at pinangangalagaan. Hukom siyang matuwid, alahayam na makatarungan. Ipinakikita niya ang kanyang galit sa mga suwail na sinuman. Kundi niya palambutin ang kanyang puso sa mga masasama, patatalasin niya ang tabak, palililuhin ang kanyang pana. Inihanda na niya ang mga pana at sandatang nagniningas, mga palaso ng kamatayan sa masasamay tiyak na magwawakas. Ang nagbubuntis ng kasamaan, kabuktutan ang isisilang. Pagkabigo sa inaasahan ang anak ng kanyang kasamaan.
Ang naguhukay ng bitag, sila rin ang dooy malalaglag. Siya ring magsasadlak sa sarili niyang bitag. Ang kasamaan nila'y babalik sa sarili nilang ulunan, at ang karahasan nila'y sasapitin ng kanilang katawan. Ngunit ako'y magpapasalamat kay Yahweh sa kanyang katuwiran. Aawit ako ng papuri sa kanyang dakilang pangalan. Yada. Medyo nawawala ang boses Yada. ni sis. Salmo 8. Yung gusto mag-volunteer na na magbasa, pwede rin mga kapatid. Gusto niyong tumula? Isodim, pwede rin. Pearl, Miss Nara, Sis Dalia. Dito natin makikita kasi yung yung saloobin ni Haring David. Di ba napaka-honest niya sa alayam? Kung ano yung nararamdaman niya, ito yung kanyang sinasabi. Napakaganda. Oo. Inspiring po. Kasi kung ano yung talagang damdamin niya, hindi siya hindi siya nagdilihim sa sarili niya. Lahat ng nararamdaman niya kay masaya, galit man siya o malungkot, lahat yan sinasabi niya sa Nagsusumbong. alayam. Sinusumbong niya lahat, no? Oo, sinusumbong niya lahat sa alayam. Kaya napakaganda ng kanyang mga naisulat. Sabi mo. Gusto mo magbasa, sis? Para naman, tuloy-tuloy tayo. Para may pahinga si sis. Maria. Okay lang po. Ang Isang ganda, chapter. sis. Okay lang. Okay, sige. Opo, okay lang po. Ang sarap Okay, pong sige. basahin. Oo. Pasensya na, Medyo, hindi ako mahirap kantahin. Pwedeng tula ng konti. Kayang konti. i-consistent mo lang yung volume. Kasi minsan nawawala Okay ka po. sa okay. Sige po. Back to you, sis. Salmo 8. Awit ni David sa saliw ng Gittith. Yahawa, aming alhayam, kay dakila ng iyong ngalan. Ang iyong kaluwalhatian ay palaganapin sa lupa at kalangitan. Mula sa papuri ng mga sanggol at mga munting bata, iyong itinayo ang muog na di magigiba. Pinatahimik mo ang mga kaaway na walang nagawa. Nang aking pagmasdan ng iyong nilikhang kalangitan, ang buwan at mga bituin ay iyong inilagay sa kalawakan. Ano nga ba ang tao upang sa iyong malasakit ay pagtuunan? Anong halaga ng sangkatauhan upang iyong lingapin at pahalagahan? Ginawa mo silang bahagyang mababa sa mga makalangit na nilalang, ngunit sila'y nilikha mo sa iyong wangis at kaluwalhatian. Iyong pinutungan ng korona at karangalan. Pinamahala mo sila sa lahat ng iyong nilikha. Sa hayop at halaman, sila ay may kapamahalaan. Mga kawan sa parang, hayop sa kagubatan, ibon sa himpapawid, isda sa bakawan. Anumang lumalangoy sa pusod ng karagatan, sa tao, ang lahat ay iyong tinadhanang pamahalaan. Yahawa, aming alahayam, kay dakila ng iyong ngalan, sa buong sansinukob, iyong kapurihan ay walang hanggan. Salmo 9. Awit ni David para sa katwiran. O Yahawa, alahayam na makapangyarihan, buong puso kitang pinasasalamatan. Ang iyong mga gaway aking ihahayag, kaluwalhatian mo'y aking ibubunyag. Ako'y magagalak magpupuri sa iyo, o kataas-taasang awitin ko'y para sa iyo. Ang aking mga kaaway nagtakbuhang talunan, sila'y nawasak sa iyong harapan. Iyong ipinagtanggol ang aking usapin, at ginawaran mo ako ng katarungan, o alhayam namin.
Mga bansang masamay pinuksa mong lubusan, at binura ang kanilang pangalan magpakailanman. Ang mga kaaway ko'y nagparam, nilamon ng pagkabulok, kanilang mga lungsod ay nawasak, inilibing sa limot. Subalit si Yahwa ay naghahari magpakailanman, ang kanyang tronong hukuman, mga bansay pamumunuan. Sa kanyang katuwiran, hinahatulan niya ang sanlibutan, pinapataw ang hatol sa bawat sinuman. Si Yahwa ang kanlungan ng mga naaapi. Siya ang tagapagligtas sa oras ng lumbay at pighati. Nagtitiwala ang mga natatakan ng iyong banal na pangalan. Natatakan, sapagkat ang nakahanap sa iyo ay hindi mo pinababayaan. Awitan si Yahwa, hari ng mga hari ng Sayon. Ihayag ang kanyang pag-ibig, awat, pagtatanggol. Hindi niya't nililimot ang sinumang inaapi at inaalila. Kanyang ipinaghihiganti ang dugo ng mga walang sala. Yahwa, tingnan mo ang pang-aaping aking dinaranas. Maawa ka at ako'y itindig, sa pagdurusa ako'y iligtas. Upang aking ihayag ang iyong kapurihan. Sa mga tarangkahan ng Zion, ika'y aawitan. Ang mga bansay nahulog sa kanilang sariling hukay. Sa bitag nilang itinago, sila'y nahulog ng walang malay. Si Yahwa ay kilala sa kanyang makatarungang gawa. Sa ginawang bitag ng masasama, sila rin ang nasisila. Sa Sheol, ang bagsak ng mga masasama, nilimot si Yahwa, gumawa ng sala. Ngunit ang mga gawang matuwid ay di lilimutin kailanman, sapagkat ang alhayam ang pag-asa ng mga api at nangangailangan. Bumangon ka, Yahwa, huwag hayaang magtagumpay ang masasama. Sila'y sindakin, kamay na bakal sa kanila'y ipamahala. Hayaang masasamang bansay iyong mahatulan, at maalala nilang sila'y tao lamang sa iyong harapan. Yada. Salmo 10. Salmo ni David tungkol sa masasamang tao. O Yahwa, aking alhayam, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng aking kapighatian, bakit ka nagtatago? Inaapi ang mga dukha ng mga masasama at mga palalong walang awa. Naway sila ang mahuli sa mga patibong nilang gawa. Ipinagmamapuri niya ang mga pagnanasa ng kanyang puso. Kinamumuhian niya si Yahwa at pinupuri ang mga palalo. Sa kanyang pagmamataas, ang masama ay hindi siya hinahanap. Sa lahat ng kanyang mga iniisip, si Yahwa ay kinalimutang ganap. Ang iyong mga daan ay laging matagumpay, aking alahayam. Kanyang itinakwil iyong mga kautusan. Ang kanyang mga kaaway, kinukutya't pinagtatawanan. Ang palalo ay nagsasabi sa sarili, hindi kami mabibigo. Sumpa niya, kaguluhan sa buhay, hindi namin matatamo. Namumutawi sa bibig nila'y kasinungalingan at pagbabanta. Dila nila'y laging handa sa marumit masamang pananalita. Sa tabi ng mga nayon sila'y nag-aabang, mga walang salay kanilang tinatambangan. Sila ay palihim na nagmamatsyag na parang leon sa taguan. Gaya ni Satanas na dyablo, ang ama ng kasinungalingan. Mga kawawang dukhay kanyang inaabangan, upang sila'y hilahin sa kanyang lambat na nakaabang. Ang kanyang mga biktima ay dinudurog at bumabagsak. Sila'y nauupos sa ilalim ng kanyang lakas. Ganito ang sabi ng masasama, si Yahwa ay walang pakialam. Mga matay niya'y nakapikit
di niya ako mapagmamasdan. Bumangon ka, aking alahayam, itaas mo ang iyong kamay. Yahawa, huwag mong kalimutan ang mga walang malay. Bakit hinahamak ang alahayam ng taong masama na nagsasabing ang parusahan sila'y di raw niya magagawa? Ngunit ikaw, aking alahayam, nakikita mo ang pagdurusa ng mga api. Itinuturing mong sa iyo ang kanilang mga dalamhati. Sa iyong makapangyarihang kamay sila'y itinatabi. Ang mga biktima ay nagtitiwala sa iyong sinasabi. Ikaw ang tagapagtanggol ng mga ulila at naaapi. Baliin mo ang bisig ng mga tampalasan. Panagutin mo ang gumagawa ng mga kalikuan, hanggang sa matuklasan mga lihim nilang kabuktutan. Si Yahawa ay hari magpakailanman, ang mga bansa ay itutuwid sa kanyang kalupaan. Iyong dinirinig ang dalangin ng mga api, Yahawa, aking alahayam. Iyong pinalalakas silang mahihina. Pinakikinggan kanilang panawagan. Ipaglaban mo ang mga ulila at mga naaapi upang sa kamay ng masasama, kailanmay di na sila muling magagapi. Yada. Salmo 11. Yahawa ang kanlungan ng matuwid. Sa Yahawa ako manganganlong, paano masasabi ng sinuman? Tumakas ka na parang ibon sa kabundukan? Sapagkat narito, iniunat ng masasama ang kanilang mga pana. Isinukbit ang palaso upang panain ang mga matuwid sa gawa. Kapag ang mga saligan ay nawasak, ano pa ang magagawa ng matuwid kahit sila'y umiyak? Si Yahawa, ang alahayam, ay nasa kalangitan. Sa kanyang trono, lahat ng nasa lupa ay kanyang pinagmamasdan, upang suriin ang bawat isa sa kanyang katwiran. Si Yahawa ay mahabagin sa mga matuwid, ngunit ang mga mararahas at masasama, kanyang kinapupuotan ng buong sigasig. Siya'y nagpapaihip ng mga nagbabagang hangin sa mga masama at nagbabagang apoy at asupre, kanyang ipinapababa. Sapagkat si Yahawa ay matuwid, kalooban niya ay katarungan, ang mga matuwid ay makikita siya ng harapan. Yada. Yan, tandaan niya yung Sodom and Gomorrah, di ba? Yung mga palalo, ay mga sila, mga suwail, pinaulanan ng apoy. Yun ang sample. Okay. At saka yung Vesuvius, yung yung, ano ba yun, yung vulkan ng Vesuvius, masyadong Sin City ang natabunan nun. Yun lang po. Salmo 12. Ang panawagan ng mga inaaping. Tulungan mo kami, Yahawa, sapagkat wala nang matapat. Ang mga matuwid sa sangkatauhan ay naglaho ng ganap. Lahat sa kanilang kapway sinungaling, mapagkunwari ang kanilang mga labi. Panlilin lang ang nasa puso nilang lagi. Patahimikin nawa ng alahayam ang lahat ng mga palalo at mayayabang. Yaong mga nagsasabi, sa aming mga dila, kami magtatagumpay, ang aming mga labi, ang sa amin magwawagi. Sino ang idolo na sa amin ay mamumuno? Dahil ang mahihirap ay inaapi at ang mga dukha ay dumaraing. Sabi ni Yahawa, ngayon ako babangon. Ililigtas ko sila mula sa mga nagpapahirap at humahamon. Ang mga salita ni Yahawa ay walang kapintasan. Gaya ng pilak
na dinalisay sa pugon na tunawan, gaya ng ginto na nilinis ng makapito sa hornuhan. Ikaw, Yahawa, ang magtatanggol sa mahihina mula sa masama. Sila'y iyong babantayan at iingatan magpakailanman. Habang ang salinlahing ulupong ay gumagapang at ipinagdiriwang ang mga bagay na kasuklam-suklam. Salmo 13. Matatag sa tipan, isang salmo ni David. Hanggang kailan, Yahawa? Ako ba'y iyong kalilimutan magpakailanman? Hanggang kailan mo itatago ang iyong mukha sa aking harapan? Hanggang kailan ko titiisin itong hapdi ng damdamin? At ang dalamhati sa puso ko'y araw-araw titiisin? Mga kaaway ko'y hanggang kailan magtatagumpay sa akin? Yahawa, aking alhayam, tumingin ka sa akin at ako'y iyong sagutin. Bigyan mo ng liwanag ang aking mga mata, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway na ako'y kanilang natalo at sila'y magagalak dahil sa pagbagsak ko. Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyong tipan, sa iyong pagliligtas. Ang aking puso ay puno ng kagalakan. Aking alahayam, ako'y aawit at ika'y papupurihan, sapagkat sa akin ika'y puno ng kabutihan. Yada. Salmo 14. Pagbabalik ng katwiran. Isang salmo ni David. Ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang alahayam. Sila'y tiwali at kanilang mga gaway kasamaan. Wala ni isa mang gumagawa ng kabutihan. Mula sa langit, si Yahawa ay nakatunghay sa lahat ng tao upang hanapin ang sinumang sa kanya'y naghahanap ng totoo. Ang mga matuwid na sa paninindigan ay buo. Lahat ay naging tiwali, lahat ay lumihis. Wala ni isa mang matuwid, wala kahit isang malinis. Hindi ba nila natanto na ang kanilang ginagawa ay pawang kasamaan? Nilalamon nila ang aking bayan na para bang isang tinapay lamang. Hindi nila pinangingilagan si Yahawa na alahayam. Ngunit naroon sila, nilamon ng sindak at katatakutan, sapagkat ang alahayam ay kasama ng matuwid na kapulungan. Kayong masasama, winawasak ninyo ang mga matuwid na balak. Ngunit si Yahawa ang sa kanila'y mag-iingat. Naway dumating mula sa Sayon ang pagliligtas para sa mga Israelita, kapag ang kanyang bayan ay ibinalik na ni Yahawa. Yada. Salmo 15. Ang matuwid na pinuno sa Sayon, isang salmo ni David. Yahawa, sino ang makatatayo sa iyong banal na templo? Ang karapat-dapat mamuno sa Sayon ay sino? Yaong ang lakad ay walang kapintasan, ang gumagawa ng matuwid at makatarungan, at mula sa kanilang puso ay nagsasalita ng katotohanan. Yaong ang dila ay hindi naninirang puri sa kapwa, siya na sa kanyang kapwa ay hindi gumagawa ng masama, at hindi nagbubulalas ng kasiraan ng kanyang kapwa. Yaong mga nagtakwil kay Yahawa ay kanyang kinamumuhian. Ngunit ang mga sumusunod kay Yahawa ay kanyang pinararangalan.
Yaong masakit man ay tumutupad sa mga pangakong binitawan, at anuman ang mangyari, salita niya'y isinasakatuparan. Yaong hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinangutang at hindi nasusuhulan para ipahamak ang walang kasalanan. Ang ganitong tao sa iyong banal na bundok ay di matitinag kailanman. Yada. Salmo 16. Debosyon at katapatan. Isang salmo ni David. Ingatan mo ako, aking alhayam, sapagkat sa iyo ako nananahan. Sinasabi ko kay Yahweh, ikaw ang aking alhayam, maliban sa iyo ay wala akong ibang pananaligan. Sinasabi ko sa mga tao sa lupain ang tungkol sa mga banal. Sila'y aking kinagigiliwan, ang mga taong mararangal. Yaong mga sumasamba sa mga idolo ay higit na magdurusa. Hindi ako maghahandog ng dugong alay sa mga idolo nila. Ni babanggitin ng aking mga labi ang pangalan nilang dala. Yahweh, ikaw lamang ang aking bahagi at aking sarong. Ikaw ang nagtatakda ng kapalaran ko. Ang hangganan ng aking lupa ay nasa magagandang dako. Tunay na ako'y may kahanga-hangang mana mula sa iyo. Pupurihin ko si Yahweh, aking alahayam, na nagbibigay sa akin ng payo. Kahit sa gabi, tinuturuan niya ang aking puso. Laging nakatuon ang aking mga mata kay Yahweh, aking alahayam. Siya ay nasa aking tabi, hindi ako matitinag kailanman. Kaya't ang aking puso ay nagagalak at ang aking diwa ay nagbubunyi. Ang aking katawan ay mananahan na may pag-asa at kapayapaan. Sapagkat hindi mo ako iiwan sa libingan, ni pababayaan na mahulog sa walang hanggang kasiraan. Ipinakikilala mo sa akin ang landas patungo sa buhay na walang hanggan. Sa iyong presensya, ako'y pinupuno mo ng kagalakan. At sa piling mo'y walang hanggang kaligayahan. Yada. Salmo 17. Paghahanap ng kanlungan kay Yahweh. Isang salmo ni David. Dinggin mo, Yahweh, ang aking panalangin. Pakinggan mo ang matuwid kong mga daing. Dinggin mo nawa ang aking pagsamo at mga hangarin. Sapagkat ito'y nagmumula sa puso kong may hinain. Matuwid na paghatol sa akin sa iyo nawang manggaling. Makita nawa ng iyong mga mata ang aking tamang gawain. Kahit ang aking puso't isipan ay iyong saliksikin, kahit subukin mo ako sa gabi at dalisayin, masusumpungan mong wala akong masamang hangarin. At ang aking mga labi ay di naghangad na ika'y lapastangin. Tanganin. Labastangan. Lapastanganin. Kahit pinagtangkaan ako ng masasama na suhulan, iniwasan ko ang mga landas ng kasamaan. At namuhay ako ayon sa iyong banal na tipan. Ang aking mga paa ay lumalakad sa iyong landas. Sa aking mga yapak, ako'y hindi nadulas. Tumatawag ako sa iyo, aking alahayam, sapagkat ako'y iyong diringgin. Ikiling ang iyong pakinig sa akin, at dingin mo ang aking mga dalangin. Ipakita mo ang kamangha-manghamong pag-ibig at gabay. Ikaw na naligtas sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay.
sa mga umaasa sa iyo mula sa kanilang mga kaaway. Ingatan mo ako bilang pinakamamahal sa iyong mga mata, at ikubli mo ako sa lilim ng iyong makapangyarihang kamay. Iligtas mo ako sa mga masasama na nagbabalak na ako'y lipulin, at mula sa aking mga kaaway na nakapaligid sa akin. Pinatigas nila ang kanilang pusong masasama, at ang kanilang mga bibig ay may kapalaluang nagsasalita. Ako'y kanilang natunton at ngayoy pinalilibutan, mga matang may balak, ako'y kanilang tinititigan. Nais ng masasama na sa lupa, ako ay yurakan. Parang mga gutom na leon na nag-aabang sa biktima, nakayuko at nagtatago, handang lapain ang bawat makita. Bumangon ka, Yahawa, harapin mo sila. Ibagsak mo ang masasama. Sa pamamagitan ng iyong tabak o dakilang Yahawa, sa iyong kamay iligtas mo ako sa mga pain nila. Iligtas mo ako, o Yahawa, sa mga taong makamundo at masasama. Yaong panandalian lamang ang mga gatimpala. Naway mapuno ang kanilang tiyan ng mga itinago mo para sa kanila. Naway mabundat ang kanilang mga anak sa bunga kanilang kasamaan. At mag-iwan pa ng tira para sa kanilang mga angkan. Ngunit ako, masisilayan ko ang iyong mukha at matatamo ang iyong katuwiran. Kapag ako'y nagising sa iyong wangis, tiyak na ako'y masisiyahan. Yada. So yung mga korap, di ba? Ito. Mag-iwan pa ng kahit ang dami nilang kayamanan hanggang sa kanilang angkan, di ba? Pero hindi nila makikita ang alahayang. Yun lang Kasi nga, po. makasarili. Kasi sis, nabubulag na sila sa kapalaluan, sa kayamanan, sa pera, sa Sa kapangyarihan. power nila. Oo, kaya hindi nila nakikita. Nagbubulag-bulagan, no, sis? Oo. Tsaka ano nga, Mag-iwan pa ng tira. tsaka di ba, sabi nga ng mensahero, Ibabalikan no, daw, sis. pagka meron kang na-achieve, masihigitan mo pa yon. Pag nakuha mo na yun, masihigatan mo pa. Hanggang sa hindi mo na puro ganun na lang. Puro pagpapayaman na lang. Mas sinigatan pa nila yung kasamaan nila. Hindi ka pa tatalo sa mga kapwa mo nakikita mo, di ba? Ay, Mm. bakit sila may ganyan, may pork barrel? Kailangan mas malaki pork barrel ko. So, Pataasan. barrel. Taasan. Pork barrel, ah. Hindi, naalala ko Dapat, talaga mga politician eh. dapat Pwede naman sa insertan mo ako ng ordinary dyan. people. Di ba? Oo. Saka Sige. mga yung Ay. Tiny. keeping up with the Napaka-tiny. Joneses. Diba? Yung kapitbahay mo, kailangan meron din ako mas malaki. mas mamahalin. Ayan ang tinuturo ng mga ng Babylonian eh. Yan, ganyan. Oo. Prosperity gospel. Oo, yung mga ganyan ang tinuturo nila. Tuloy. Salamat, sis. Back to you. Salmo 18. Ang pinahiran ng langis ay nagpupuri kay Yahawa. Isang salmo ni David. Inawit niya kay Yahawa ang mga salitang ito ng awitin ng iligtas siya ng alahayam mula sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaaway at mula sa kamay ni Saul. Sinabi niya, iniibig kita, Yahawa, aking alahayam, aking kalakasan. Ang alahayam ng ang aking bato, aking muog at tanggulan. Ang alahayam, ang aking bato at kanlungan.
aking matibay na kalasag at bandila ng kaligtasan. Aawitin ko ang papuri kay Yahweh, aking alahayam, sapagkat siya ay karapat-dapat na papurihan. Ako'y kanyang iniligtas sa aking mga kaaway. Kahit dumating ang anino ng kamatayan sa akin, at ang mga agos ay lumukob upang ako'y puksain. Ang mga tentakulo ng kamatayan ay bumalot sa akin, at ang bibig ng libingan ay bumuka upang ako'y lamunin. Sa aking pagdadalamhati, ako'y tumawag kay Yahweh at dumalangin. Mula sa kanyang templo, dininig niya ang aking dalangin. At umabot sa kanyang mga tainga ang aking mga daing. Nayanig at nanginig ang lupa, at ang mga saligan ng kabundukan ay umuga. Sila'y nayanig sapagkat siya ay nag-init sa galit. Ang hininga mula sa kanyang ilong ay parang bagyo, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang kidlat sa mundo. Apoy na nagliliyab at tinig na parang kulog. Pinaghiwalay niya ang langit at siya'y bumaba. Ang anak. Makapal na ulap ang tuntungan ng kanyang mga paa. Sumakay siya sa mga kirubin. Sa ilalim ng kanilang mga pakpak, siya'y lumipad sa hangin. Ginawa niyang tabing ang kadiliman, ang makapal na ulap ng kalangitan. Nagsilbing kublihan at siya'y napalibutan. Mula sa liwanag ng kanyang presensya, dumaan na mga ulap at kidlat na may granisong kasama. Kumulog ang alahayam mula sa langit. Ang kataas-taasan ay umaalingaw-ngaw ang tinig. Pinakawalan niya ang kanyang palaso at ang kaaway ay pinangalat. Sa pamamagitan ng malalakas na kidlat, tinalo niya silang lahat. Sa galit ni Yahweh, lumabas ang bugso ng hangin sa kanyang hininga. Ang mga lambat ng dagat ay nahayag. Sa kanyang pagsaway, ang saligan ng lupa ay lumitaw. Iginawad niya ang kanyang kamay mula sa kaitaasan. Iniahon ako at iniligtas mula sa malalim na karagatan. Iniligtas niya ako mula sa aking makapangyarihang kaaway. Sa aking pighati, sila'y kanyang sinaway. Hinarap nila ako sa araw ng aking kapahamakan, ngunit si Yahweh ang aking naging sanggalang. Inilabas niya ako sa aking isang maluwang na dako. Ako'y kanyang kinalulugdan, kaya't iniligtas niya ako. Ginantihan ako ng alahayam ayon sa aking katuwiran. Ayon sa aking mga gawang kalinisan, ako'y kanyang ginantipalaan. Sapagkat iningatan ko ang mga daan ni Yahweh, hindi ako tumalikod sa aking alahayam. Ang lahat ng kanyang mga batas at kautusan ay itinala sa aking puso't isipan. Hindi ko sinuway alinman sa kanyang mga kautusan. Ako'y naging walang kapintasan sa kanyang harapan at iniwasan ko ang mga kasalanan. Ginantihan ako ng alahayam ayon sa aking mga gawang katwiran. Sa mga tapat, nagpapakita ka ng katapatan. Sa mga walang kapintasan, nagpapakita ka ng kawalang kapintasan. Sa dalisay, nagpapakita ka ng kadalisayan, ngunit sa katusuan, nagpapakita ka ng katalinuhan.
Ang mga mapagkumbaba ay inaapi ay nililigtas mo, ngunit ibinabagsak mo ang mga palalo. Ikaw, Yahweh, ang nagpapaningas ng aking ilawan. Ang aking alahayam ang nagpapaliwanag sa madilim kong daraanan. Sa pamamagitan ng iyong tulong, kaya kong sugurin ang hukbo ng kaaway. Kasama ang aking alahayam, kaya kong akyatin ang pader na matibay. Tungkol sa alahayam, ang kanyang daan ay sakdal, ang salita niya'y dalisay. Lahat ng nanganganlong sa kanya, siya ang kalasag na matibay. Sapagkat sino ang alahayam maliban kay Yahweh, at sino ang bato maliban sa kanya. Ang alahayam ang nagbibigay sa akin ng lakas, at gumagabay sa aking mga landas. Ginagawang parang sa usa ang aking mga paa, tinatayo niya ako sa mga mataas na dalisdis. Sinasanay niya ang aking mga kamay sa digmaan. Ang busog na tanso ay nababaluktot ng aking bisig. Ginagawa mo ang iyong pagliligtas sa aking kalasag, at ang iyong kanang kamay ay sumusuporta sa akin. Ang iyong tulong ang nag-aangat sa akin. Binibigyan mo ang aking mga paa ng daang maluwang, upang hindi madulas ang aking mga hakbang. Hinabol ko ang aking mga kaaway at naabutan ko sila. Hindi ako tumigil hanggang sa malipol sila. Dinurog ko sila kaya't hindi na sila makatayo. Sila'y nabuwal sa ilalim ng aking mga paa. Binigyan mo ako ng lakas para sa labanan, at sa aking harapan, ibinagsak mo ang aking mga kalaban. Pinatalikod mo sa akin ang aking mga kaaway upang tumakas. At lahat ng mga nagtanim ng galit sa akin, sila'y nawasak. Sila'y nagsisigaw, ngunit walang tumulong sa kanila. Tumawag sila sa alahayam, ngunit tinalikuran niya sila. Pinulbos ko sila na parang alabok na tinatangay ng hangin. Tinapakan ko sila na parang putik sa buhangin. Iniligtas mo ako mula sa mga pag-aalsa ng mga tao, at sa mga bansa ginawa mo akong pinuno. Ang mga taong hindi ko kilala sa akin ay sumusunod. Pagkarinig lamang nila sa aking pangalan, agad silang tumatalima upang sa aking maglingkod. Ang mga kaaway ay nanginginig sa akin. Mula sa kanilang mga kutay, walang lakas na sa akin tumingin. Ang alahayam ang nagpapasuko sa mga bansa, upang sa akin sila'y sumailalim. Mula sa aking mga kaaway, siya ang gumaganti at nagliligtas. Higit sa aking mga kalaban, ako'y kanyang itinaas. Iniligtas niya ako mula sa mga taong mararahas. Kaya't pupurihin ko si Yahweh, aking alahayam. Sa gitna ng mga bansa, siya'y aking aawitan. Aking papurihan ang banal mong pangalan. Binibigyan niya ang kanyang hari ng tagumpay. Pinagkakalooban niya ng walang hanggang pag-ibig. Pinahiran niya ng langis ang kanyang lahi magpakailanman. Ang aking tagapagligtas ay buhay. Siya ang bato na aking koblihan. Purihin at dakilain si Yahweh.
ang ating alahayam. Yada. 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 Salmo 19. Ang makalangit na kaharian, isang awit ni David. Mula sa langit, ipinahayag ni Yahweh ang kanyang tagumpay. Ang mga langit ay nagpapatunay sa gawa ng kanyang mga kamay. Araw-araw, ang mga nalalabing Israelita ay gumagawa. Gabi-gabi, sila'y naghahayag ng kaalaman sa kapwa. Hindi sila sumisigaw o umiiyak, ni nagpuprotesta sa mga lansangan. Gayunman, ang kanilang mensahe ay lumalaganap sa buong sanlibutan, at ang kanilang mga salita mula sa mga dulo ng kalupaan. Ano ko lang, hinighlight ko lang. Hindi kaya tayo to? Araw-araw, ang mga nalalabing Israelita ay gumagawa. Gabi-gabi sila ay naghahayag ng kaalaman sa kapwa. Yada. 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 Nawala agad. Binabasa ko pa lang yun eh. Ay, sorry. Oo, okay. Ayan. Okay na po, okay na po, okay na. Okay na, nabasa ko na. Screenshot mo. Oo nga, Okay. ang ganda Ganda. naman nito. Timely Araw-araw, nga. ang mga nalalabing magawa gabi-gabi. Kayo to ah. Sila'y naghahayag sa Timely. kaalaman sa kapwa. Hindi sila Sakto. sumisigaw o umiiyak. Yung nagproprotesta sa mga lansangan. Ibig sabihin, tahimik. Hindi kailangan magrebelde o magpaano. Kaya nga ito. Kaya sa kanila walang lihim na kaalaman, di ba? Oo. Yan o, hinahayag, naghahayag. Saka, kaya man ang kanilang Oo. mensahe. Ginagaya lang natin ang lumalaganap sa buong- mensahero, no? Oo nga oh. Gayon man, ang kanilang mensahe ay ngayon, tayong mag-advance, ay nandiyan pala may tagabasa. Sorry. Yada. Yada. Sige, sis. Sa makalangit na kaharian, naghanda ng trono para sa kanyang hari ang alhayam. Gaya ng isang lalaking ikakasal na lumalabas mula sa kanyang silid pahingahan. Gaya ng isang kampyon na nagagalak na tumakbo sa kanyang daanan. Ito'y sumisikat mula sa mga dulo ng lupa at sumasaklaw sa buong daigdig. Walang nalalayo sa init nito sa lahat ng panig. Ang tipan ng alahayam ay sakdal, sa diway nagbibigay ng panibagong kasiglahan. Ang mga tuntunin ng alahayam ay mapagkakatiwalaan, nagpaparunong sa mangmang na naghahanap ng karunungan. Yada. Ang mga tuntunin ng alahayam ay matuwid, nagbibigay kagalakan sa puso ng mga pinili. Ang mga utos ng alahayam ay maningning, nagbibigay liwanag sa mga matang madilim. Yada. Ang pagpapasakop sa alahayam ay simula ng karunungan. Ito'y nananatili magpakailanman. Yada. Ito. Ang mga kautusan ng alahayam ay matatag at lahat ay matuwid, hindi matitinag. Ito yung katibayan. Okay. Saka, ang Lahat pagpapasakop, nakautos di ba ang fear? Hindi, tsaka Sabi, nakalagay fear dito. of the alhayam. Ang mga Pagpapasakop. kautusan ng alahayam ay matatag at lahat ay matuwid. Sige lang. Sila na ang bahala. Ang mga ito'y mas mahalaga kaysa sa pinakapurong ginto.
mas matamis kaysa sa bagong pulot. Sa pamamagitan ng karunungan, ang iyong lingkod ay napapayuhan. Sa pagtupad nito, may dakilang gantimpalang aasahan. Ngunit sino ang makababatid ng kanilang mga kamalian? Patawarin ako sa aking mga lihim na kasalanan. Ingatan ang iyong lingkod sa mga hayagang kasalanan. Huwag ito hayaang maghari sa aking isipan. Kung magkagayon, ako'y magiging walang kapintasan. Walang dungis sa malaking pagsalangsang. Nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Yahawa, aking bato at aking manunubos. Todo. Gusto ko lang balikan yung test, ang beginning of wisdom, di ba? Ang Pakaganda. umpisa daw ng karunungan ay ano daw, ayun, pagpapasakop. Kasi sa mga Action Bible, the fear, yung takot sa alay. Pero ito, Ah, ang sabi naman sa malalim Hero, to. ang pagpapasakop. Submission. Malalim to. Submission to the, oo. Malalim yan. Hindi lang yan sa Oo. mga hindi lang yan sa mga ex-chan. Malalim yan. O ito, ang pagpapasakop sa alahayab ay simula ng karunungan. Hindi ng Sa dunong-dunungan. kanila, fear. Ito'y nananatili magpakailanman. Ang mga kautusan ng alahayam ay matatag at lahat ay matuwid. Hindi matitinag. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Ang mga ito'y mas mahalaga kaysa sa pinakapurong ginto. Mas matamis kaysa sa bagong pulot. Sa pamamagitan ng karunungan, ang iyong lingkod ay napapayuhan. At sa pagtupad dito, may dakilang gantimpalang aasahan. Ngunit sino ang makakabatid ng kanilang mga kabalian? Patawarin ako sa aking mga lihim na kasalanan. Ingatan ang iyong lingkod sa mga hayagang kasalanan. Huwag itong hayaang maghari sa aking isipan. Kung magkagayon, ako'y magiging walang kapintasan, walang dungis sa malaking pagsasalangsang. Nawa ang mga salita ng aking bibig at ang pagbubulay ng aking puso ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Yahawa, aking bato at aking manunubos. Ang ganda naman nito. Haring David, kayo na magbasa. Dapat talaga lalaki na babasa dito kasi Hindi, ito ni Haring David eh. Napakaganda ng Hindi. sabi. Dapat lalaki talaga ang babasa. Hindi, sige na. Napaka-inspiring ng salmo. Na parang matatanggal ang mga iniisip mo dito. Kaya, totoo. Napakasaya Makaawit to naman. eh. At alalahanin nyo, awit ni David to, si King David. Dapat lahat Ang ito galing. mabasa. Ang galing naman mag-compose ni Ang Haring hirap David. awitin Oo. Babasahin na lang, huwag nang kakantahin, ha? Oo. Kung gusto nilagyan ng Bro, tono, ikaw naman. pwede rin. Ay, hindi na. Sige, siya na. Bro, kasi si Oo. Haring David ang nagbasa dito, kaya dapat Pahinga ikaw naman si magbasa din. si... Alternate kayo. Sige, try mo. Alternate. Kaya niya. Alternate kayo. Oh, Hindi na kaya niya. dito naman ni Sarap, diba? Maria. Parang Oo. kanina, Sarap, no? parang na parang wala lang kanina, parang wala kang pakiramdam na ngayon parang ang saya-saya after mo basahin. Mm-mm. Yung mga pangako niya at saka yung kanyang mga ay si Haring David yan ang dami niyang mga pinagdaanan sa buhay pero nandiyan pa rin ang kanyang no. Saka very open siya sa alahayam. Kaya apple of his eyes nga sa si Haring David, di ba? Paborito niya. Ginagawa niya, Daniel, Oo. sa layang.
Sarap-sarap. Mm-mm. Salmo 20. Ang hari ng makalangit na kaharian. Isang awit ni David. Naway sagutin ka ng alahayam kapag ikaw ay nasa kagipitan. Naway ang pangalan ng alahayam ni Jacob, ikaw ay ingatan. Naway suguin niya ang tulong mula sa templo at bigyan ka ng lakas mula sa sayo. Naway alalahanin niya ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin ang iyong mga handog na sinusunog. Take lang po. Ang title nito, Ang Hari ng Makalangit na Kaharian. Dito naiyak din ang mensahero. Oo nga, Kasi naiiyak nga parang ako habang ito'y binabasa ko eh. isang Naiiyak ako habang binabasa ko. isang dasal ito, isang Mm-mm. panalangin ni David para sa hari ng Oo, ng hindi ko to Zion. Kaya naiyak dito ang mensahero. Okay, sige, hindi ko ulitin mo mababa, ulitin para hindi ko Oo. hindi ko to mababasa, Kagipitan maiiyak eh. lang ako dito. Oo. Ang Hindi ko hari mababa. na makalangit na kaharian, isang awit ni David. Ako Naway nga. sagutin ka ng alahayam kapag ikaw ay nasa kagipitan. Naway ang pangalan ng alahayam ni Jacob, ikaw ay ingatan. Naway suguin niya ang tulong mula sa templo at bigyan ka ng lakas mula sa sayon. Naway alalahanin niya ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin ang iyong mga handog na sinunog. Naway ibigay niya ang samo ng iyong puso at pasaganahin nain ang lahat ng iyong mga layunin. Kami magagalak dahil sa iyong tagumpay at itataas ang mga bandila sa pangalan ni Yahweh na alahayam. Naway ipagkaloob ni Yahweh ang lahat ng iyong mga kahilingan. Ngayon ito ang aking nalalaman. Ipinagkakaloob ng alahayam ang tagumpay sa kanyang pinahiran. Sinasagot niya ito mula sa kanyang trono sa kalangitan, sa pamamagitan ng lakas at tagumpay ng kanyang kapangyarihan. Ang iba ay nagtitiwala sa mga karwahe, at ang iba ay sa mga kabayo naman. Ngunit kami ay nagtitiwala sa aming alahayam na Yahweh ang pangalan. Sila'y nagbubuwal at bumabagsak, ngunit ang mga nalabi ay bumabangon at nananatiling matatag. Yahweh, ipagkaloob mo ang tagumpay sa hari. Kapag kami ay tumatawag, dinggin mo kami. Yada. May mga dasal pa para sa haring darating eh. Ang sarap naman. Harry. Ang sarap naman nito. Tagos sa puso. Salmo 21. Isang propetikong awit ni David. Nagagalak ang hari sa binigay mong lakas. Ang mensahero nilagay ng title niyan. Propetiko. Propetiko. Nagagalak ang hari sa binigay mong lakas. O Yahweh, lubos siyang nagagalak sa mga tagumpay na iyong ibinigay. Pinagkaloob mo, inaasam na kanyang puso, at ang kanyang kahilingan ay hindi mo binigo. Sinundan mo siya at lubos na pinagpala. Iyong iniligay sa kanyang ulo ay dalisay na koronang ginto. Humiling siya ng buhay at mahabang buhay ang iyong ibinigay. Buhay na walang hanggan, sa kanya'y kaloob magpakailanman. Sa pamamagitan ng mga tagumpay ng iyong inilaan, dakila ang kanyang kaluwalhatian. Ipinagkaloob mo sa kanya ang karangalan at kadakilaan. Tunay na ipinagkaloob mo sa kanya ang walang hanggang pagpapala at pinasaya mo siya sa kagalakan
ng iyong presensya. Sapagkat ang hari ay nagtitiwala sa alahayam sa pamamagitan ng walang hanggang pag-ibig ng kataas-taasan. Siya ay hindi matitinag kailanman. Ang iyong kamay ay dadakipin ang lahat ng iyong mga kaaway. Mga kaaway mo'y huhulihin ng iyong kanang kamay. Sa oras ng iyong pagharap sa labanan, animong nagniningas na pugon sila'y iyong susunugin. Ang alahayam sa kanyang puot sila ay lalamunin, at sa kanyang nagbabagang apoy sila ay tutupukin. Wawasakin mo ang mga lahi ng ahas sa ibabaw ng lupa, at ang kanilang binhi sa gitna ng sangkatauhan ay mawawala. Kahit sila'y magbanta ng kasamaan laban sa iyo, ang kanilang masasamang balak ay hindi magtatagumpay. Kapag inuumang mo na ang iyong pana sa kaaway, sila'y manginginig sa takot at tatakbong magkakahiwalay. Purihin ka sa iyong kalakasan, Yahweh. Aawitin namin ang papuri sa iyong kapangyarihan. Yada. Yada. Yan, So, meron siyang prophetic na ano ha, Yada. yung mga lahi ng ulupong ay mawawala. Wawasakin Ayan. mo ang mga lahi ng ahas sa ibabaw ng lupa. Prophetic. Ang kanilang binhi sa gitna, ang katauhan ay mawawala. Sino yung mga yan? So, ano, May tamang panahon di para yung mga serpent. Oo. Hindi, ibang serpent ito eh. Di naman Ito totally. yung mga, ito mga yung mga serpent. serpent na nagpapatakbo siguro ng mundo. Oo. yan yung mga active ang dugo. Ruling, mga ruling class. Basta naman. Salmo 22. Panalangin para sa proteksyon sang awit ni David. Yahawa, aking alahayam, bakit mo ako pinabayaan? Bakit tila ang layo mo upang ako'y saklolohan? At tila aking daing ng pagdurusa ay di pinakikinggan. Araw at gabi akong tumatawag, wala akong kapanghingahan. Hinihintay ko ang iyong katugunan. Sapagkat mga Israelitay, ikaw ang alahayam na pinupurihan. Ikaw ang nakaluklok bilang banal at makapangyarihan. Sa iyo nagtiwala ang aming mga ninuno. Ikaw ang kanilang kaligtasan. Sa iyo sila'y dumaing at iyong tinugunan. Hindi sila napahiya at ikaw ang kanilang pinagkakatiwalaan. Ngunit ako'y naging parang uod sa iyong paningin. Sila'y nangungutya at humahamak sa akin. Ako'y nililibak ng lahat ng sa akin ay makakita at nangingiling ang ulong habang ako'y tinutuya. Sinasabi nila, siya'y nagtitiwala sa kanyang alahayam, hayaan niyang iligtas siya. Ililigtas siya ni Yahweh kung talagang kinalulugdan siya. Gayunpaman, sa sinapupunan ng aking ina, ako'y iyong nilikha, at sa dibdib ng aking ina, ako'y iyong inaruga.
Ako'y umasa na sa iyo mula pa sa aking pagkasilang. Mula noon, ikaw na ang aking alahayam. Kaya huwag mo akong layuan sa oras ng kagipitan, sa panahon na walang magnais na ako'y tulungan. Napapalibutan ako ng maraming malalakas na toro ng Bashan, parang mga leyong umuungal na nilalapa ang kanilang biktima. Ang kanilang mga bibig sa akin ngayon ay nakabuka. Ako'y parang tubig na ibinubo, nagkahiwa-hiwalay ang aking mga buto. Parang pagkit na natunaw sa loob ko ang aking puso. Ang aking mga labi ay tuyot na, parang bubog ang kagaya. At ang aking dila ay dumikit sa aking ngalangala. Ako'y nakahandusay sa alabok na halos patay na. Isang pulutong ng masasama ang sa aking nakapaligid. Nilapa nila na parang mga asong ganil. Mga kamay at paa ko'y kanilang pinagpunit-punit. Inunit ang aking kasuotan. Inihayag ang aking mga buto. Mga kaaway ay nangungutya habang ang mga tao'y pinagmamasdan ako. Huwag mo akong layuan, Yahawa aking alahayam. Ikaw ang aking lakas, magmadali ka at ako'y tulungan. Iligtas mo ako mula sa tabak at ang mahal kong buhay mula sa mga asong gubat. Sagipin mo ako mula sa kamay ng masasama. Iligtas mo ako mula sa pangil ng ahas na gumagala. Gayoy ihahayag ko ang iyong pangalan sa aking bayan. Sa gitna ng kapulungan, pupurihin ko ang iyong pangalan. Sasabihin ko, kayong lingkod ni Yahawa, siya'y inyong purihin. Kayong anak ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Na 10 mga Israelita, igalang siya't luwalhatiin. Nalalabing Israelita o nalalabing mga Israelita. Igalang siya't luwalhatiin. Si Yahawa'y hindi nagpabaya, ni tumalikod, ni hinamak ang kanyang mga hinirang. Sila ay kanyang nilingap. Hindi niya itinago ang kanyang mukha sa mga kapuspalad. Mula sa iyo, ang tema ng aking papuri sa gitna ng kapulungan. Sa iyong mga masunurin, panata ko'y doon tutuparin. Ang mga dukha ay kakain at masisiyahan. Ang mga naghahanap sa alahayam, siya'y masusumpungan. Mula sa mga lahi hanggang sa linlahi, magpakailanman. Mga dulo ng lupa'y maaalala ang iyong tipan. Mga pulo sa silangan, ikaw ay sasambahin at paglilingkuran. Sapagkat ang kapangyarihan ay sa iyong anak na si Yahawa, ang alahayam na naghahari sa mga bansa. Maging ang mayayaman ng lupa ay yuyukod at sasamba. Sapagkat ang buhay at patay ay parehong hahatulan niya. Sa mga isisilang pa na salinlahi, ipapahayag siya. Mga ginawa ni Yahawa ay malalaman nila. Ang mga salinlahi na darating ay maglilingkod sa kanya. Pahahayag nila ang kanyang makalangit na kaharian.
at pupurihin si Yahweh na alahayam. Halaluwaya alahayam. Yada. Oh, nasambit na Yada. tayo. Ganda. Diba? Na, Yung nabag, mga na, prophetic. na- Si oh, no. yung una, di ba, ang Messiah yon Oh, yan, oh. in-expose yung Oh, kanyang buto, yung mga damit. Tapos dito naman, yung prophet, mga dulo ng lupa, yung mga alam yung tipan. Dulo, mga pulo sa ito. silangan. Ito tayo, oh. Mga pulo sa Oo. silangan. Ikaw ay sasambahin at paglilingkuran. Sapagkat ang kapangyarihan ay sa iyong anak na si Yahweh. Alahayam na naghahari sa mga bansa. Maging ang mayayaman ng lupa ay yuyukod at sasamba. Sapagkat ang buhay at patay ay parehong hahatulan niya. Sa mga isisilang panasalin lahi ipapayag siya. Ang mga ginawa ni Hawa ay malalaman nila. Ang mga salin lahi na darating ay maglilingkod sa kanya. Ipahayag nila ang kanyang makalangit na kaharian at pupurihin si Hawa na alahaya. O ito, Halaluwaya. Yada. ito Mga yung salin mga lahi. darating. Bakit dito? Bakit Nakakaano na, dati? Ibig sabihin, nandito talaga ang mga nakaprogram na nawawalang pala talaga tupa. to. Ang galing naman nito. Oo. Nakaprogram talaga ito. Messiah, di ba dito, sinabi ng Kasi dito niya ipadadala yung kanyang mensahero. Mensahero. At saka kasi nandito, ang 10 tribes. Nandito ang 10 tribes. Hindi ba yung Messiah to eh? Mga kaaway ay nangungutya habang, di ba? Messiah to eh, yung hari. Di ba? Hari na siya dito, dideclare na siya eh. Napapalibutan ako ng maraming malalakas na toro ng Bashan. Oh. Nagdadasal dito yung future king, yung anak ni David na Messiah. Si Salty. Ang mga kamay at paa ko'y kanilang pinagpunit-punit, di ba? Verse 16. Si Salty. Pinunit ang aking kasuot at nihag ang aking mga buto. Messiah yan eh, no? No, tama. Oh. Hello, sis. Si Salty. Yes po. Okay. Yes po. Tinatanggal mo ba yung highlights mo? Oo, tinanggal ko. Parang ang ganda Kasi sana di ba naghahanap pa ako ng title? Parang ang ganda yata na dyan na lang siya. As is. Pero marami sis, marami niya. yan. Gusto ko lang makita nyo. Para Pero usually na-italicize ng mensahero. Pag gusto niya i-highlight, ina-italicize niya. Ako naman, habang binabasa, pero binubura ko yun. Kasi hindi pwede kasi for printing eh. Sige. Pero marami pa tayong dadaanan sis. Mukhang lahat Pero ng maganda galaw siya ni David. Lahat ng galaw ni David, inilapit niya lahat sa alahayam. Oo. Saka Oo. Tsaka pinakita na sa kanya. Kaya yung anak niya. Tsaka pinakita sa kanya na yung yung future. Oh, kasi ang kausap niya dito si Yahweh Dasan eh. Oo. Para sa kanya ito eh. Hindi, tsaka yan eh. Pag, di ba, dami niyang pinagdadaan ng kaya itong kanyang ang libangan, alahayam buti na na lang wala pa naghahanap. cellphone ng araw, Parang, lahat ng parang diary niya parang niya. Ito. Sa mga isisilang na salin lahi ipapahayag siya. Ang ginawa ni Yahweh ay malalaman nila. Ang salin lahi na darating ay maglilingkod sa kanya. Ipapahayag nila ang kanyang makalangit na kaharian. Ayun. Sa atin, di ba nag-umpisa mula sa mensahero? So, yung salin lahi na to na darating, ito na yon. Umpisa na ng nasa katapusan, di ba purification natapos pa. ng dala? Mali pala ako. Nasa purification na pala talaga tayo. So, ibig sabihin, at tawag nito, The beginning of the end, dadami. di ba? Nandun na tayo, begin.
Ito na yung beginning. Huling Tama. araw. Ito na yung beginning of ito na. Ito na Oo. yung huling araw. Ito na pala yung huling Oo, araw. di ba? Yun ang prophesied sa mensahero sa huling Ito araw. na. Ibig Ito sabihin, na. sa huling araw tayo. Ito na. Ito na. Okay. Kaya sila din, Mm. nagpre-prepare ang mga ang ibang kabilang panig, nagpre-prepare din ng Nga. New World Order. Dito Kaya nga Sheba bigla territory. ko. Kaya yung medyo, oo, Tama. Kaya bigla ko naintindihan yung mga yung mga naganap pangyayari. ng Mga pangyayari kaganapan ngayon. ng World War II. Sabi nila, kunwari oil lang. Ano pala Kunwari yun? yung mga war na yan. No, meron pang bigger, higher, dyan. Kasi Yun. yung territory. Yung sa may, So, sa may Kazakhstan. ibig sabihin, yung Prepare pagdating din ng sila. mga yung pagdating ng mga Kastila at saka yung pagdating ng mga Kastila, preparation yun sa darating. Tapos nagkaroon ng World War II. Preparation pa din yun. Kasi inimbak Lahat na lahat ng dito eh. war. Oh, hindi, inimbak na kasi lahat dito eh. Oo. So yung nagsaliksik sabihin, teka muna, masyadong ano na to. Sige, Oo, pero patuloy. nagsaliksik. Oo. Tuloy. Oo. Sige. Salmo 23, isang awit ni David. Yahawa, ikaw ang aking pastol, wala akong pangangailangan. Pinapahiga mo ako sa luntiang pastulan at inaakay mo ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik mo ang aking kalakasan at inaakay sa landas ng katwiran. Alang-alang sa iyong banal na pangalan. Dumaan man ako sa madilim na lambak ng kamatayan. Wala akong katatakutan sapagkat kasama kita, aking alahayam. Ang iyong pamalo ay aking kaaluan. Ang tungkod mo ang aking sanggalang. Inihahanda mo ang isang salo-salo sa harap ng mga kaaway ko. Pinapahiran mo ng langis ang aking ulo. Pagpapala mo ay umaapaw sa aking saro. Tunay nga kasama ko sa lahat ng araw ng aking buhay, ang iyong pag-ibig at katwiran. At ako'y mananahan magpakailanman sa makalangit na kaharian. Yada. Makalangit na kaharian. Kailanman. Magpakailanman. So maganda ito pang finale natin for the main session. No? Ito yung Salmo 23. Sakto. Oo, sakto. Isang araw. So kahit ano pa mangyari sa ito ay nasusulat na, prophesied na. So hindi tayo nangangamba. Kasi nakaprogram na talaga. No? Hindi, tsaka nakalagay dito sa huli, siya ay mananahan. Nakalagay dito. At ako'y mananahan magpakailanman sa makalangit na kaharian. Di ba? Ang pag-ibig at katuwiran. Tunay Basta nga righteousness kasama ko talaga sa katuwiran talaga no? Lahat ibibigay niya. Basta maging matuwid ka lamang. So, ibig sabihin, itong makalangit na kaharian na to, talagang matutupad ito. Wala talagang, matutupad talaga. Oo. Pero paano? Ano yan Nawala na yung literal mensahero. at Ito yung tanong ko nga Pero paano? spiritual at literal. Nauuna naman sa spiritual yun bro, bago sa invisible, bago mag-appear, di ba? So kailangan Tinatanong maging ko rin matuwid sa ka. alayam. Nandyan na rin Paano? yan, nandyan na sa paligid mo. Kailangan maging matuwid ka muna bago makakita ng iyong naked eye. Sabagay, tama kasi. Sino ang Katuwiran, mamumuno di ba? dito? Sabi, yun ang katuwiran mo na. Rebuild first the kingdom. Sino ang mamumuno dito? Huwag mo nang problemahin, bro. Baka ikaw. Baka tayo. Grabe naman. Grabe naman ako.
Hindi ako. Hindi. Basta maging wala nang imposible. Basta sumusunod ka. Maingat na Mm. sumusunod, di ba? Hindi siya May ano namimili ng dyan, mataas na tao. may ano O dyan, may, merong ano dyan, merong siyang ilalagay dyan. May pinagpala sa dyan. oo. Pero parang si David, isang pasto lamang, kinuha sa kawan ng kanyang ama. Hmm. Akalain ba niya, siya pa nga pinakamababa sa kanyang mga kapatid? Akalain ba nila, siya pala ang pinipili? So, ganun Sige, ang alayan, sis. hindi mo alam. Oh, marker na tayo, sis. Opo. Ano na Sige na. tayo eh? Sige na po, opo. Yan. Meron ba tayong meron tayong musika, Musik na Sis tayo, music Dalia? na. Opo, opo. Okay. Paki-stop share na, sis. Hindi kasi lumalabas yung ano ko pagka hindi naka-stop share. Yung man lang ako nakaramdam ng antok, ah. Feel na feel ng mga ating reader ang mga sinasabi ni Haring David no? Ang galing ng mga panalangin Parang niya. ramdam na ramdam mo yung kanyang mga sinasabi. Pang twister. Oo. Hindi, okay lang sis. Basta nararamdaman mo, naunawaan mo. Yes, ang sarap ng pakiramdam. Salamat mga kapatid. Bigla siya luwan. Salamat God po. bless, Salawa. And let me beside quiet water. He restores my soul. He guides me in path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. The Yahweh is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet water. He restores my soul. He guides me in path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. For His name's sake, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. For His name's sake, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil,
Masyado.